Hi mga kablabs! So meron po tayo i-unbox ngayon na hindi ordinaryong gadget at malaki na ang naitulong nito sa akin bilang isang content creator. Mukha lang siyang ordinaryong salamin pero alam nyo bang napakaraming kayang gawin nito. So this is the Meta Ray-Ban AI Smart Glasses. Isang buwan ko na po itong gamit pero ngayon ko lang ipapakita sa inyo kasi gusto ko munang i-testing kung ano yung mga pros and cons. Kaya marami kayong matutunan sa topic natin today. Please watch this video until the end. Hi mga kabilabs, you're back again. So kung naaalala nyo, dito yung favorite nating vlogging spot, sit down vlog. Nung bago pa lang ako dito sa UK 3 years ago. And as you can see, ang daming tao. Minsan lang ito mangyari sa isang taon mga kabilabs. Kasi madalas pangit yung panahon, laging malamig, maulan, windy, gloomy. Pero ngayon dahil summer na, ang ganda na uli ng weather. Kaya marami na uling mga British ang nag-i-stay dito sa dagat. So dahil dyan, kaya na rin uli nating mag-vlog dito. So, ang i-share ko po sa inyo mga kablabs ay tungkol dito sa salamin na suot-suot ko ngayon. Mukha lang siyang ordinaryong salamin, pero alam nyo bang napakaraming kayang gawin nito. Kung napanood nyo po yung Costco, doon nag-start yun. So, isang buwan ko na po itong gamit. Kaya marami kayong matutunan kasi i-share ko lahat ng mga na-discover ko sa isang buwang paggamit ko ng AI Smart Glasses. So, alam naman natin lahat na nag-i-evolve ng technology. So bilang content creator, kailangan natin makipagsabayan kasi kung hindi tayo makipagsabayan, magiging stagnant or limited lang yung pwede kong i-share sa inyo. So bilang OFW, kailangan natin mag-level up para marami akong ma-share sa mga kababayan natin at para may matutunan din kayo sa akin. And so yun naman yung isa sa mga purpose ng channel na ito, yung makapag-share tayo ng mga makabuluhang mga topic na for sure may matutunan ang bawat isa sa atin. So, sa isang buong paggamit ko dito sa Meta Glasses, I was so amazed and overwhelmed kasi ang laking tulong nito sa akin, especially in creating POV videos and capturing moments hands-free. Ibig sabihin ng POV ay point of view. Parang pinapakita mo yung exact view na nakikita ng mga mata natin. So, if curious ba kayo kung worth it ba talaga to? At ano ang mga kaya nitong gawin? At the end of this vlog, sasabihin ko rin sa inyo kung worth it ba ito sa presyo niya and syempre kung magkano siya and saan ko siya nabili. So, ito yung mga pwede natin gawin dito sa Meta Glasses. Number one, na reason kung bakit ko rin siya binili is pwede kang mag-record ng POV videos mo at photos din. So, para mag-take ka ng video, i-hold mo lang siya ng matagal. So, nakikita nyo yung blink na yan. So, ginawa yan ng Meta. Hindi nila yan tinakpan para maging aware din yung mga tao. Kasi hindi mo siya pwedeng gamitin ng walang pahintulot yung mga tao. Kasi syempre, bilang respeto rin sa kanilang privacy, wala kang mabibiling any Meta products na hindi yan gumagana. Ito lang po yung pinaka-camera niya, itong left side. Pagka tatapusin mo na yung video, i-hold mo lang uli siya parang 3 seconds or 2 seconds hold. Pag picture naman, isa lang. Ayan. Bukod doon, pwede mo rin siyang utusan. Halimbawa, hey Meta, take a video please. Ayan. So, halimbawa, nagbabike ka, nagmamaneho ka, wala ka ng time para mag-ganon, diba? Busy yung kamay mo, nagluluto ka, naisipan mong biglang mag-capture ng video. So, uutusan mo lang siya ng, hey Meta. Pwede mo rin siyang utusang ihinto na, hey Meta, stop the video. Pangalawa na pwede niyang gawin is hands-free recording. Take note lang mga kabilabs, pag kukuha ka ng video, ikaw na yung magiging human tripod. So, ingatan mo yung galaw ng mukha mo. Hindi ka pwedeng ganun ng ganun. Kasi imagine mo, pagka ganyan ka ng ganyan, di ba, nakakahilo yun. So, syempre, kapag ka nagtitik ka ng video, isipin mo ikaw yung tripod, iingatan mo dapat siya. Na nakatuon ka lang sa iisa or kung ibabaling mo man yung movement mo, dahan-dahan lang kung ibabaling mo sa ibang area. Okay, so habang nagtitake ako ng video, mga kabilabs, habang nire-record ko to, nalobat na siya. So, dapat lagi mong dala yung housing mo. Ito yung housing niya mga kabilabs. Without this, hindi natin siya ma-charge. So, yun lang yung downside niya na pag aalis ka, lagi mong dala yung housing case. Ayan. So, pag ilalagay mo siya mga kabilabs, nakikita nyo yan. Diyan yung connection ng charging niya. So, ilalagay mo lang siya dyan. Kasi press mo siya. Ayan.
Pag nag-close yan, ibig sabihin nag-charge na yan. So, nakikita nyo orange kasi malapit na siyang malobat. Maghapon ko na siyang gamit, mga kabilas. Matagal naman yung battery niya. 8 hours naman ang itinatagal niya. So, ituloy natin yung ating discussion. So, isa sa pwede mong gawin dito ay makinig ka ng music, saka makipag-usap ka sa telepono. So, meron naman siyang settings na ipapakita ko maya-maya sa inyo kung paano yung completely set up. Kasi aware ako na may mga kabilabs tayo or may mga kaibigan tayo dyan na gusto ring mag-level up ang kanilang mga contents or gusto nilang malaman kung ano yung mga features ng Meta glasses. So, lahat ng mga kuha ng mga videos, ng mga photos, dahil naka-iPhone tayo, hindi ko na siya tinatransfer na manual. Basta nakakonect lang yung Bluetooth niya, kusa na siya magta-transfer, basta naka-open yung application. So, diretso na siya. Napaka-convenient nito para sa akin. Hindi ko na siya mina-manual transfer sa aking phone. Diretso na siya, mga kabilabs. Kino-connect ko lang yung Bluetooth ng bawat isa. So, mamaya i-share ko yan sa inyo, mga kabilabs, kung paano yung pag-set up. Kaya make sure na tatapusin nyo itong vlog. And kung aware po kayo sa Alexa, pwede nyo rin siyang utusan kung ano yung nakikita nyo. Or halimbawa, tatanungin nyo siya kung anong oras na ngayon. Ipapakita ko mamaya sa inyo. Minsan, gusto mo lang malaman kung ano yung date ngayon. So, sasabihin niya sa'yo. And, isa sa mga makakatulong ito, kung halimbawa nasa ibang bansa kayo na hindi nyo naiintindihan yung sulat, halimbawa lang sa Israel or sa Chinese countries or any other countries man yan na hindi nyo naiintindihan nakasulat, sasabihin, ipapatranslate nyo lang yan kay AI or sa inyong smart glasses. So, di ba? Napaka-convenient po niya, mga kabilabs. Pero, kailangan nakakonect siya sa Bluetooth. Kung hindi siya nakakonect sa Bluetooth and sa Wi-Fi, halimbawa nakakonect siya sa phone nyo, tapos wala kayong Wi-Fi, hindi mo rin malalaman yung mga sagot mo kasi syempre, kakausapin mo si Meta. So, kailangan meron kang internet. Okay, ngayon naman ang i-share ko sa inyo, mga kabilabs, ay pros and cons ng Meta glasses. I know marami nag-aabang sa inyo kung worth it ba siyang bilhin. So, ang pros, syempre content creator tayo. Gamit na gamit ko to kasi I can take videos or picture anytime. Mas gamit ko siya sa videos kasi yun yung pinaka-purpose ko bilang content creator. And ang maganda dito, portrait lang siya, mga kabilabs. Ang cons naman niya, mga kabilabs, every time na magtitake ka ng video, pang-release lang siya or nakatayo. Kung aware kayo sa portrait, yun, naka-portrait lang siya. Kaya kung halimbawa kayo ay mahilig mag-upload sa YouTube bilang ako, mas kilala ako sa YouTube. So, akala ko nung una, hindi ko siya pwedeng upload doon. Hindi kasi maganda kapag ang gamit mo ay portrait. Pero I realize, mga kabilabs, maganda kasi yung resolution niya. Na-set ko na siya. May video settings to, mga kabilabs, na i-share ko maya-maya sa inyo na pwede mo rin siyang gawing 16:9. Kasi yung portrait, kung di ako nakakamali, nasa 9:16 yan usually normally, ganon. So, pwede ko siyang gawing 16:9. Instead na ganon yung size ng video, magiging ganon na lang siya. So, pwede mo pa rin siyang i-upload sa YouTube. And, I discovered na malinaw pa rin siya kasi yung Costco vlogging natin, yung mahirap ba makaipon sa UK, lahat yon ang gamit ko ay itong Ray-Ban na, itong Meta glasses na. So, pwede rin pala. And, maganda pa rin yung kinalabasan ng video niya, yung resolution ng video. So, yun yung mga pros. And number 2, I can listen to my music and my podcast. Diba, nabanggit ko sa inyo dun sa English topic natin na hindi ako mabubuhay ng walang podcast. For me kasi, podcast is life. Hindi kompleto yung araw ko pag hindi ako nakapakinig ng podcast. So, hindi na ako gumagamit ng AirPods kapag gamit ko yung Meta glasses. So, diba, napaka-convenient nun, makakapahinga na yung ating tenga. And number 3 naman, yung answering or talking to phone, napaka-convenient na rin kasi kung halimbawa nagdadrive ka or nagluluto ka, biglang may tumawag, itatap mo lang yung sa tenga mo para sagutin niya yung call, and then halimbawa nga pala sa volume, mga kabilab, isi-set mo siya, igaganon mo lang siya, isa-swipe mo lang siya kung gusto mo siyang palakasan, and isa-swipe backward mo naman siya kung gusto mong bawasan yung volume niya. And
And isa sa mga pros mga kabilabs is dahil transition ang kinuha kong lens, nagagamit ko siya both sa indoors and sa outdoors. Kasi nung una mga kabilabs, meron akong ka-churchmate na pinasukat niya sa akin yung kanya. Kaya ako napabili nito kasi gawa niya. So shout out kay Ali. Yung kanya, sunglasses. Naisip ko bilang vlogger, hindi pwedeng sunglasses lang or eyeglasses lang yung meta na gagamitin ko. Kailangan pwede ko siyang gamitin both. Mapa-indoor man yan, mapa-outdoor man yan. So ang kinuha ko, transition. Na pwede siya sa indoors, nababago yung kulay niya pag nasa indoor ka, and nababago din yung kulay niya pag nasa outdoor ka. So, isa yun sa mga pros. Yung battery life niya, matagal naman siyang gamitin, and madali siyang ma-full charge. Dito naman tayo sa cons. Syempre, hindi naman laging positive yan mga kabilabs. Meron at merong cons. Number one is, shaky pa rin yung video kapag too much movement. Kapag sobrang magalaw ka, napaka-shaky pa rin niya. And number two na cons niya is, yun nga, portrait yung kuha. Sana makadiscover sila na pwedeng gawin nilang landscape. Sana merong settings na pwede mo rin gawing landscape yung kuha ng video. And number three na cons, dahil Skylar yung pinili kong model. Anyway, bago ko nga pala to i-share mga kabilabs sa inyo, kung saan ko siya nabili ko siya sa Vision Express. Kasi nung tumintin ako dito, na malapit dito sa area ko, walang Ray-Ban shop. Kung meron mang Ray-Ban shop mga kabilabs, bibiyahe pa ako nung malayo. Wala akong time at wala akong ganang bibiyahe pa ng more than 1 hour para lang makapag-canvas. Kasi ang purpose ko lang naman kasi is titingin ako ng shape. Bago ka kasi bumili ng salamin mo, make sure na bagay sa'yo. Kasi kung hindi bagay sa'yo, mukha kang hindi ka komportableng gamitin at hindi ka confident. So, ang ginawa ko, nag-search ako. Sa Vision Express ako nakakita ng mga Ray-Ban. Yung Vision Express, mga kabilabs, ano yun, gumagawa sila ng mga salamin dito na may mga prescription. So, nung time na Makate, lagi kasing dry yung mata ko, gawa siguro din ng lagi akong tutok sa laptop, kaka-edit ko. So, may time na Makate niya, nagda-dry siya. So, pina-check up ko ulit. Actually, hindi to first time na nangyari sa akin. Nangyari to nung bagong dating ako dito, kung napanood nyo yun. Bumalik ako sa Vision Express, 30 pounds yung kanilang check-up. Eh, nakita naman nila doon, malinaw naman yung grado ko, wala naman akong problema. Lahat nababasa ko, lahat na pinapabasa sa akin, nababasa ko pa lahat. So, hindi ko kailangan ng prescription. Pero, nagsukat-sukat ako ng mga bagay sa akin. So, ipa-flash ko na lang sa screen. Ito yung mga na isukat ko. And itong Skylar, ang tingin ko lang ito yung bumagay. Tingin ko ito yung bumagay sa shape ng mukha ko, sa shape ng mata ko. So, ito yung kinuha ko without knowing na ito pala ay, actually, aware naman ako na shiny siya. Hindi siya matte. So, ngayon, dahil pango tayo, wala tayong bridge dito. Lagi siya nahuhulog. Ipapakita ko na sa inyo, ha. Kapag naglalakad ako, maya-maya nandyan na yan. Kahit di nga ako naglalakad, maya-maya nandyan na yan. Kasi, pag naka-makeup tayo or naka-sunblock, madulas yung mata natin. So, nagiging ganyan na yan. Ayan. Uncomfortable yan, mga kabilabs. Especially kung may ginagawa ka. Kaya lagi ako nakaganito. Ayan. Isa yan sa cons. Meron naman nabibiling pads or itong nose anong tawag dito? Nakabili na ako actually. Pero nung isinukat ko kasi, ang laki ng niya, awang. Ito siya. Ipapakita ko rin sa inyo. So, ang pangit niya mga kabilabs. Nakikita nyo ba yan? Ang pangit, di ba? Nakita-kita niya. So, meron ako na-search pa na kailangan daw nose pad na ilalagay lang dito. So, baka yun ang bilhin ko sa susunod. Makikita nyo rin yan sa mga susunod nating vlog. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, no. Halatang-halatang meron siya nakadikit. Awang. Ginagamit ko lang to kapag nagbabike ako. Kasi syempre, pag nagbabike ka, napaka-hassle. So, tatanggalin ko na siya. Baka ito na yung last cons na sasabihin ko sa inyo. Mahal siya mga kabilabs, hindi siya mumurahin. 460 na yung bili ko dito. And bakit siya mahal? Kasi transition siya. Mas mura siya, I think, correct me if I'm wrong, mas mura siya pag clear siya or kung sunglasses. Eh, di ba ang kinuha ko ay transition. Pwede siya sa indoor, pwede siya sa outdoor, kaya mahal siya. That's the reason. Kung worth it ba siya? Of course, no doubt it. Talagang worth it siya para sa akin mga kabilabs. Kasi nga, na-minimize ko yung paggamit ko ng AirPods, nakaka-video ako anytime, anywhere, basta nasa mood ako. Pag wala ako sa mood, ang hirap mag-video. Ang hirap gumawa ng content pag wala ako sa mood. So, kahit nasa magandang place ako, kung wala ako sa mood, hindi ko rin kaya gumawa ng content. So, yun. Anytime, anywhere, I can do POV videos. Kaya worth it siya para sa akin na isang content creator.
So ngayon naman po, papakita ko sa inyo ang unboxing and beginner's setup from the start. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Okay, so let's started na po mga kabilabs. Iscan natin tong QR code. Nakalagay dito, MetaMe. And then, ayan. So, Meta AI Assistant and Glasses. Get natin yan. Download natin. And double click. Okay, so while waiting na ma-download, sabi dito, pull tab. Ipo-pull tab daw natin. Nakita niyo yung plastic kanina nung binuksan natin. Yung pag-open natin ng box, di ba nakita natin to? Tatanggalin daw natin kasi ito raw yung nakatakip doon sa charging niya. Ito yung charging port niya. So, ito yung pinaka-charging port ng ating Meta glasses. Iko-connect mo lang siya dito para mag-charge. Parang ganito siya, oh. Ayan. Ganyan siya. So, nakalagay dito, kapag ka-orange, ibig sabihin, indicator ng battery yan na malapit na siyang malobat. And green kapag full charge na siya. Magi-green yan kapag ka full charge siya ang ating housing. So, ito yung pinaka-housing ng ating Meta glasses. And USB-C, yung gamit dito, USB-C cable. Wala siyang kasama. Hinahanap ko nga dito, wala ang kasama sa box. Ayan. Sa mga AirPods, meron din mga ganito kapag hindi natin mai-connect sa Bluetooth. So, malaking bagay itong button na to. So, na-download ko na yung Meta AI Assistant and Glasses. I-explore na natin siya. Open. And get started with Meta AI. Set up device. Ooh, dito ako naguguluhan. Kung isi-set up ko siya, sige dito muna sa continue sa IG. Allow. Confirm. Next. Allow. Allow. Would like to use Bluetooth for new connections. Close muna natin yan. And select glasses. Dito tayo sa number 1. Turn on Bluetooth. Connect. Pairing. I think this will take time. Okay, so nakalagay dito, couldn't pair glasses. View instructions tayo. So nakalagay dito, press down natin to and hold for 5 seconds para ma-connect natin yung Bluetooth. Ayun. Yan. So, nakita yung nagbiblink na siya ng blue pair. So, sa mga may AirPods, aware na kayo sa ganitong scenario. Keep your glasses inside the case. Yeah, it's still inside. Okay. So, ito yung kanyang model. Pairing na siya. Oh, paired na. So, okay na siya. Then, scanning for Wi-Fi networks. So, I think ito yung gamit natin dito sa bahay. Okay. So, connect na natin siya sa Wi-Fi connection. Network added. So, next. Put your glasses. So, isuot mo daw yung glasses. Okay. So, nakalagay dito. Glasses on. Press the capture button once. So, yung capture niya dito, press mo daw ng 1 time. Press and hold the capture button. Start recording. I-press mo daw siya, i-hold mo. The LED blinks to show others that you are capturing. Tap the touchpad twice. Pag mag-a-answer ka naman ng call, twice mo siyang ita-touchpad. Yan. Ganyan yung answer a call. And next, well done. That's the basics. Explore how you can use Meta AI. Continue. Enable Meta AI. Store voice recordings. Allow while using app. Change to always allow. Start with Hey Meta. Hey Meta, what's the tallest building in the world?
How long did it take to build? Thank you. Okay, so while doing this mga kabilabs, meron akong naririnig dito na nagsasalita. So, okay na tayo. Skip ko na to mga kabilabs. So, well done. You can customize your Meta AI experience, button, controls, video length, and camera, features and settings at any time. Next, share additional data. Okay, maybe I should connect my Spotify now. Connect Spotify. Continuous Eka. Open Spotify. Agree. And, hey Meta, play my like music please. Okay, dahil connected na yung Spotify natin, wala naman tayong Apple Music. So, i-continue na natin yan. And kung gusto natin i-connect sa WhatsApp para pag may tatawagan tayo or sa regular phone natin or sa IG, sa Messenger, sa Facebook. Sa ngayon, yung WhatsApp muna, ko-connect ko siya. Continue. Connect to your eyeglasses. Allow. Okay, so siya ako na i-connect. Ngayon naman, dito sa telephone para pag may tatawagan ako. Madali na. Select. Share all 194 contacts. Continue. Close. Continue. Okay, so naiinis na ako dito kasi ang hirap niya i-connect sa call. So, punta ka lang pala sa Bluetooth mo. So, from there, dito sa connected, di ba, RB Meta, pinutin mo yung I. Show message notification. I-on mo yan. Sync contacts. Alright. And then, back to your Meta AI and continue. Thanks God. Finally. Connected na siya sa phone. So, sunod siguro dito sa Messenger. You're using Messenger as Eka Emily. Connect to your glasses. Allow. Automatic message. No, I don't like it. And maybe I'll connect on my Facebook as well. Alright. Okay. And then, I shall connect to my IG as well. Allow. So, okay. Okay na sila lahat. Continue na. Trava. No. Finish that up. That's it. Media auto imported. Continue. Allow full access. So, ito yung kuha natin kanina. Kung gusto mo i-import, ayan, nininext mo lang siya. And allow. Join. Ayan. So, nakikita nyo, keep open for faster import. Okay, media imported na siya. So, kung gusto natin tignan, nandito lang siya. Ayan. Yan yung kuha natin kanina, oh. So, makikita natin dito, 73% yung battery niya. At ito yung pangalan niya, Skylar 0OORG. Yan. And share ko naman sa inyo mga kabilabs ngayon ay kung paano papalitan yung video settings. Kasi kung bagong bili natin to naka-default siya sa 1 minute. So, punta lang tayo dito sa settings. Punta tayo sa media, video settings. Yan, naka 3 minutes na siya. Pero nung bagong bili ko siya, naka 1 minute siya. And syempre, naka high resolution tayo kasi kailangan natin yan sa pagbablog na dapat naka high resolution siya para maganda yung resolution ng video. Yung stabilization, pwede nyo i-correct din yan. Ayan, iset nyo na lang po yan mga kabilabs. So ngayon naman mga kabilabs, tawagan natin ang aking anak. Hello. Hello po. Ano, kamusta? Nandito lang po ako. Nasa bahay. Pero lumabas po ulit ako. Okay, sige. See you later. Okay, kumusta na po kayo? Tapos na po yung vlog? Hindi pa. O, sige na. Bye-bye Ano na. po ba? Tungkol po ba saan? Sige po. Bye-bye. Bye. Ingat. Okay. So, narinig nyo ba mga kabilabs? Sana narinig nyo, ha? So, yun yung pag may kausap ka mga kabilabs. Kung ayaw mong ilabas yung phone mo and gusto mong tumawag, pwede mo rin utusan siya mga kabilabs na, hey Meta, please call my son or please call Aizel, ganon. So, pwede na niyang gawin yun para sa'yo. So, very, convenient and accessible. Ito yung kuha natin, no? Nasa 17 na siya. Kung makikita nyo dito, i-ano nyo lang siya.
keep open for faster import. Ibig sabihin, itong app ng AI, kailangan naka-open lang siya. Ay kaya makikita nyo dito, meron siyang 49%. Yan yung percentage ng battery. Ito yung model niya, Skyler 00RG. And 49%. Yan yung model. And, ayan, ito na yung mga kuha. Since nung binili ko itong mga kabilabs, ito na yung mga kuha niya. Nagamit ko na siya mga kabilabs. Kaya sabi ko sa inyo, worth it naman yung 469. Yan. Na-share ko na yung iba dyan. Hindi pa lahat. Pero, yan yung mga nilulook forward natin, gagawin natin sa mga susunod natin mga vlogs. Hi kabilabs! So, ipapakita ko sa inyo yung parts nito. Yan, pag prines mo yan, yan, kung makikita nyo, ito yung video. And, syempre, pagka nakasuot sa inyo, malalaman nyo siya na nagka-capture siya ng video. Kasi, kanina, ayan o, makikita nyo yan. Pag nakasuot sa inyo, nailaw yan. Kapag mag-take kayo ng picture, isang press lang. So, isa sa nagustuhan ko dito sa Meta Glasses ay meron na siyang open AirPod na nandito yung speaker niya. Ayan, as you can see, may speaker siya dito. Kita ba, be? Sa top meron. Meron din dito. And meron din dito. Sa ilalim ng tenga natin. Kaya kapag nakasuot siya, halimbawa magpe-play ako ng music ko sa Spotify, maririnig ko na siya dito, or kung may tumatawag sa akin, halimbawa meron akong kausap, pwede ko na silang marinig dito without using the AirPods. Kaya isa yung sa nagustuhan ko dito. And ito yung microphone. Ayan. Ayan. So, pag may kausap tayo, pwede kayong maririnig ka rin nila kasi nandito yung microphone. Ayan. Pag i-off nyo naman po, makikita nyo dito, ayan, meron red. Ibig sabihin, naka-off siya. Pag i-on nyo naman, yan, ganyan siya, nagbi-blink siya. Ibig sabihin, operated na or gumagana na yung Meta Glasses natin. So, ito naman yung conclusion ko mga kablabs. Itong Ray-Ban Meta eyeglasses ay hindi siya necessity. But if you are someone who loves creating memories and making content easier, this might be worth considering. So thank you for watching. And if you think you learned something new from this vlog, please don't forget to like this video, subscribe, and tap the hype button and share your thoughts. Let me know mga kabilabs kung meron kayong mga requested topic. And kung kaya natin, gagawin natin as long as meron tayong oras and kung kaya natin gawin. When I think about His grace, there's freedom, something like a woman breath.